Sa nakaraang parte ng ating kwento ay sumali sa gaganaping operasyon sa paggawa ng trade path ang ating kuya upang makopya niya ang strength talent ng isang divine power ant. Ngunit kinailangan niyang kontrolin ang lakas niya upang hindi malaman ng mga tao na siya ay nasa antas na ng elite martial artist, kaya ang tanging pinakita lamang ng testing stone na antas niya ay nasa advanced rank martial artist lamang. Pagkatapos noon ay sumali siya sa pangkat nila Kapitan Gale Wolf. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, dito ay nagpasalamat ng kuya natin sa kapitan dahil tinanggap siya nito sa kanilang pangkat. Pagkatapos noon ay agad na rin silang umalis papunta sa lugar kung saan nakatalaga ang kanilang pangkat. Dito ay nakita natin na naglalakad sila habang sinasabi ng kapitan na, ayon sa mapa ay may mga low rank na ferocious beast ang nasa lugar na to, kaya dapat ay maging maingat sila. Bigla namang may mga asong lobo ang tumatakbo ng mabilis papunta sa pangkat nila at agad itong napansin ng ating kuya, kaya agad niyang sinabihan ang mga kasamahan niya na may mabilis na halimaw ang papunta ngayon sa lokasyon nila. Pagkatapos noon ay agad silang napaligiran ng mga asong lobo, saad naman ni Kapitan Gale Wolf na kumalma lang sila at huwag silang magpanik. Pagkatapos noon ay agad na nagbigay ng utos ang kapitan, saad niya na, siya na ang bahala sa mga asong lobo na nasa harapan at si Yetcha naman ang bahala sa likuran habang ang iba naman ay magbibigay ng suporta habang binabantayan ang sitwasyon. Agad namang hinugot ng kuya natin ang espada niya habang sinasabi na siya na ang bahala sa likuran nila. Sumigaw naman ang kapitan na dapat ay sabay silang susugod ni Yetchan, na agad namang sinunod ng ating kuya. Ngunit hindi nagpahuli ang mga halimaw at agad na ring sumugod sa kanila. Nang nasa tamang distansya na ang isa sa mga halimaw ay agad na inatake ito ni Kuya Yetchan gamit ang espada niya. Ngunit agad namang sumugod ang isa pang halimaw at agad nang umanga upang kagatin ang ating kuya. Nakita ito ni Kuya Yetchan kaya agad niyang sinipa ang halimaw na asong lobo sa tiyan nito. Kaya dahil dito ay tumalsik ang asong lobo sa malayo, ngunit agad rin itong nakabangon at dito ay nakita ni Kuya Yetchan na nahihilo pa ang asong lobo kaya agad siyang tumalon ng mataas at agad na itinurok ang kanyang espada sa katawan ng asong lobo at dahil dito ay namilipit sa sakit ang halimaw bago ito nawalan ng buhay. Pagkatapos noon ay napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang bangkay ng dalawang asong lobo na napatay niya. Bigla namang pumalakpak ng malakas ang Kapitan Gale Wolf habang pinupuri ang ating kuya, agad rin siyang lumapit kay Kuya Yetchan at sinabing nakakamangha ang ginawa niyang pagtalo sa mga halimaw at pagyayabang pa ng kapitan na mas mabagal nga lang ng kaunti si Yetchan dahil napatay niya agad ang tatlong asong lobo, ngunit hindi alam ng kapitan na hindi pa ginagamit ni Kuya Yetchan ang buo niyang lakas. Nagsalita rin naman ang babaeng kasamahan nila, saad nito na nakakamangha si Yetchan at dahil dito ay lalo siyang nagugustuhan nito. Agad namang sinabihan ng kalbong may peklat ang ulo ang kapitan na huwag masyadong magyabang dahil bata pa si Yetchan samantalang siya ay matanda na at marami ng karanasan. Pagkatapos noon ay sinigawan ng kapitan ang kalbo at saad ng kapitan na bakit hindi mo ako hayaang magyabang kahit saglit lang at pinapahiya mo pa ako ng ganito, kaya agad ring humingi ng tawad ang kalbong ito. Pagkatapos noon ay nagsalita na rin ang isa pang kasamahan nila at saad nito na, bakit ang mga asong lobo ay hindi inintay na makapasok sila sa Mountain Valley bago umatake dahil mas mataas ang tiyansa nilang manalo kung ganun ang ginawa nila. Agad namang sumagot ang kapitan at saad niya na, hindi nila ito ginawa ngunit dahil hindi nila ito magawa, agad namang sumagot ang nakaasol na lalaking kasamahan nila, kung ano ang ibig sabihin ng kanilang kapitan. Seryosong sagot ng kapitan na, malamang ay hindi na nila teritoryo ang lugar na yun dahil may mas malalakas na ferocious beast ang naroon kaya napilitan ang mga asong lobo na dito pumunta. Pinagpawisan naman ang kasamahan nilang nakaasul na damit nang marinig niya ito, nababahalang saad pa niya na kung ganun kalakas ang mga halimaw na naroroon ay maaari silang mapahamak, sagot naman ng kalbong may peklat ang ulo na, huwag siyang mag-alala dahil may kasama silang dalawang advanced rank na martial artist at tatlong intermediate rank martial artist. Agad namang tinawag ng kapitan ang dalawa upang ipakita ang bagay na hawak niya. Nagulat naman ang dalawang ito dahil ang hawak ng kapitan nila ay ang Linhai Family Communication Device. Paliwanag naman ni Gale Wolf na ang bawat kapitan ng bawat pangkat ay meron isang communication device, upang agad silang makahingi ng tulong kapag nasa mapanganib na sitwasyon sila. Kaya wag na silang mag-alala. Sumang-ayon naman ang lalaking nakaasul, ngunit kapansin-pansin pa rin ang pangamba at takot sa kanyang muka. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay upang patayin ang mga ferocious beast na nasa paligid.
Nang makarating sila sa isang lugar ay may buntot ng isang halimaw ang nakita natin sa larawan. Agad namang narinig ng kapitan ang paggalaw sa harapan nila kaya agad siyang sumenyas upang sila ay huminto. Nang nakahinto na sila ay agad niyang sinabi na may mga paggalaw sa harapan nila. Nagulat naman ang ating kuya sa nakita niya, kaya agad niyang sinabihan ang mga kasama niya na tumingin sa itaas ng isang gusali. Nang tumingin sila ay nakita nila ang isang halimaw na parang isang butiki. At nang tiningnan ni Kuya Ye-chan ang status window ng halimaw ay nalaman niyang isa pala itong Fire Lizard, na may bloodline talent na nasa novice rank at fire talent na nasa antas ng inferior rank. Pagkatapos noon ay agad na naghanda ang halimaw upang umatake gamit ang isang bola ng apoy, agad namang napagtanto ng ating kuya na ginamit ng halimaw ang fire talent nito upang umatake, pagkatapos noon ay agad nang pinakawalan ng halimaw ang mapaminsalang bola ng apoy papunta sa kanila. Agad naman silang tumakbo upang iwasan ang papalapit na bola ng apoy kaya dahil dito ay hindi sila tinamaan ng atake ng Fire Lizard, pagkatapos nun ay agad na bumaba ang halimaw mula sa gusali, at agad itong umungol ng malakas at dahil dito ay nagkalat ang apoy sa paligid, bigla namang lumapit ang tatlong kasamahan ni Gale Wolf at inihanda ang kanilang mga sandata, saad pa ng kalbo sa kapitan nila na, kanina ay sila ang lumaban sa mga asong lobo at ngayon ay sila naman ang bahala dito sa malaking butiking ito, sagot naman ng kapitan na, isa lamang itong novice rank na ferocious beast ngunit kailangan nilang mag-ingat sa fire talent nito. Pagkatapos sabihin ng kanilang kapitan yun, ay agad na silang sumugod papunta sa Fire Lizard. Seryosong tanong naman ni Ye-chan kung magiging ayos lang ba sila, sagot naman ni Captain Gale Wolf na huwag mag-alala ang ating kuya dahil isa lamang na novice rank ferocious beast ang malaking butiki kayang-kaya itong patayin ng mga kasamahan niya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa na nilang matalo ang Fire Lizard, dahil dito ay pinuri sila ng kapitan dahil magandang laban ang pinakita nila. Saad naman ng babaeng kasamahan nila habang inaalalayan si Kalbu, na halos wala siyang naitulong sa laban, sagot naman ni Kalbu na, kung wala siya upang kunin ang atensyon ng halimaw gamit ang mga palaso nito ay hindi sana nila nagawang mapatay ang halimaw ng ganun kadali. Mayabang na saad naman ng lalaking nakaasul na, masyadong mahina ang halimaw at hindi man lang siya pinagpapawisan kahit kaunti, dagdag pa niya na, ayos lang kahit may dumating na 2 o 3 Fire Lizard pa ito, ngunit habang sinasabi niya ito ay may paparating na bola ng apoy mula sa likuran niya. Nakita naman ito ni Kuya Ye-chan kaya agad niyang ginamit ang speed talent niya at agad na tumakbo upang iligtas ang lalaking nakaasul. Dahil sa bilis ng ating kuya ay nagawa niyang mahawakan sa paa ang kasamahan nila at agad na tumalon upang maiwasan ang bola ng apoy. Nagkaroon naman ng malakas na pagsabog at makapal na usok sa lugar kung saan tumama ang bola ng apoy, dahil dito ay napagtanto nila na hindi lang nag-iisa ang Fire Lizard at may mga kasamahan pa ito. Napatingin naman si Kuya Ye-chan sa itaas at napagtanto niya na hindi pa tapos ang laban nila. Dito ay nakita nila ang 3 Fire Lizard na nasa itaas ng gusali. Agad namang natakot ang lalaking nakaasul dahil mukhang nagkatotoo ang pagyayabang niya kanina. Pagkatapos noon ay agad na bumaba ang 3 Fire Lizard sa harapan nila at dahil dito ay nagkaroon ng malalaking bitak sa pinagbagsakan nila. Agad namang ginamit ng kapitan ang hawak niyang communication device upang humingi ng tulong, ngunit nainis ito dahil wala man lang sumasagot sa kabilang panig. Dahil sa inis ay paulit-ulit niyang pinindot ang communication device ngunit wala pa ring sumasagot. Saad naman ng kalbong kasama nila na, masyadong nagtitiwala ang kapitan nila sa Linhai family at ang mga ito ay walang pakialam kung mamatay man sila. Lumabas naman ang ugat sa noo ng kapitan dahil sa galit at saad pa nito na, mukhang akala niya ay tamang tao ang pinagkatiwalaan niya, ngunit hindi niya inaasahan na tatradorin sila ng Linhai family at hahayaan na mamatay. Dahil sa galit ng kapitan ay agad niyang dinurog ang communication device na hawak niya gamit ang kamay niya. Pagkatapos noon ay agad na hinugot ng kapitan ang malaking espada niya at sinabi sa kanyang mga kasamahan na umalis na sila, at siya na ang baalang kumuha ng atensyon ng mga halimaw upang makatakas sila. Agad naman kinontra ng kalbong kasamahan nila ang ideya ng kapitan at saad nito na kung aalis sila ay dapat kasama siya. Nagalit naman ang kapitan dahil sa katigasan ng ulo ng mga kasamahan niya at seryoso niyang sinabi na isa itong utos mula sa kanya. Nagpakita ng pag-aalinlangan ang kasama nilang babae na iwanan ang kapitan nila, at dito ay napabuntong hininga na lamang si Kalbo dahil hindi na niya mapipigilan pa ang kapitan nila. Ang nakaasul na nagyayabang kanina ay biglang tumakbo upang tumakas at iniwanan ang mga kasamahan niya,
habang sinasabing mga tanga sila dahil inaantay nila ang kamatayan sa halip na sila ay tumakbo at tumakas. Nagalit naman si Kalbo dahil sa naging makasarili ang nakaasul na kasama nila. Saad pa niya na kapag nakaligtas siya ay siya na mismo ang papatay sa duwag na yun. Pagkatapos noon ay hinawakan ng kapitan ang balikat ng ating Kuya Ye-chan at sinabing, masyadong talentado si Ye-chan upang mamatay sa lugar na ito kaya pakiusap niya na tumakas na sila kasama ang dalawang kasamahan niya. Ngunit walang balak na iwanan ni Kalbo at ng babaeng kasama nila ang kapitan kaya, agad na sinabi ng dalawang ito na umalis na si Ye-chan dahil may magandang kinabukasan pa siya hindi tulad nila. Napangiti naman ang ating kuya dahil sa katapatan ng dalawang ito kay Kapitan Gale Wolf. Saad pa ni Kuya Ye-chan habang lumalapit sa mga halimaw. Natatakbo siya ngunit hindi upang tumakas, kundi ang tumakbo papunta sa harapan upang patayin ang mga halimaw. Pagkatapos sabihin yun ni Kuya Ye-chan ay agad niyang pinakawalan ng tinatago niyang kapangyarihan. Dahil dito ay nagulat ang kapitan dahil ang aura na pinapakita ni Kuya Ye-chan ay nasa antas ng elite martial artist. Dahil dito ay napagtanto ng kapitan na tinago lamang ni Ye-chan ang totoo niyang lakas. Nang marinig ni Kalbo at ng babaeng kasama nila ang sinabi ng kanilang kapitan ay hindi sila makapaniwala na nasa antas na ng elite martial artist si Ye-chan. Napansin naman ng isa sa mga fire lizard na lumalapit si Kuya Ye-chan sa kanila kaya agad itong bumuga ng isang bola ng apoy papunta kay Kuya Ye-chan, ngunit agad na ginamit ng ating kuya ang kanyang sword talent at agad na hinati sa dalawa ang bola ng apoy na pinakawalan ng halimaw. Pagkatapos noon ay seryosong tinitigan ni Kuya Ye-chan ang malaking butiki at pagkatapos ay ginamit niya ang speed talent niya at tumalon ng mataas, habang inihahanda ang kanyang espada. Bigla namang naglaho si Kuya Ye-chan at biglang sumulpot sa tabi ng halimaw at agad na inatake ang fire lizard gamit ang kanyang espada at dahil dito ay naputol ang ulo ng malaking butiki. Nang makita ng dalawang fire lizard ang pagkamatay ng kasama nila ay agad silang nag-ipon ng enerhiya sa kanilang mga bunganga upang atakihin si Kuya Ye-chan. Pagkatapos ay agad na pinakawalan ng dalawang halimaw ang kanilang mga bola ng apoy papunta sa ating kuya. Agad namang inatake ng ating kuya ang malaking gusali sa tabi niya, upang gamitin niya itong pangharang sa mga bola ng apoy. Dahil sa atake ng espada ng ating kuya ay agad na nahati sa dalawa ang malaking gusali at pagkatapos, ay agad na natamba ang kalahati nito papunta sa mga bola ng apoy. Pagkatapos noon ay tumama ang dalawang bola ng apoy sa parte ng gusaling nahulog at dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar. Natuwa naman ang babaeng kasama nila habang pinupuri ang taglay na lakas ng ating kuya. Si Kuya Ye-chan naman ay agad na lumabas mula sa usok upang gumawa ng isang sipresang pag-atake. Pagkatapos noon ay agad na naghanda ang ating kuya upang gamitin ang pamamaraan niya sa espada ang Shadow Sword, Shadow Slash. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na hiniwan ng ating kuya ang mga malalaking butiki ng sobrang bilis at dahil dito ay napasigaw sa sakit ang mga halimaw na ito at pagkatapos noon ay bumagsak na ang mga ito ng walang buhay. Nanginginig naman sa pagkamangha si Kapitan Gale Wolf dahil sa sobrang lakas na pinakita ng ating kuya sa kanila. Seryosong saad pa niya na siguradong sa lakas na taglay niya ay malamang na isa na siya sa mga powerhouse sa loob ng Linhai Base. Lumipat naman ang kwento sa isang lugar. At dito ay may malakas na sigaw ang umalangaw sa paligid. At dito ay pinalibutan ng mga asong lobo ang duwag na kasamahan nila at sumisigaw ito na tulungan siya ng mga ito. Pagkatapos noon ay agad siyang pinagkakagat ng mga asong lobo, habang sumisigaw na tulungan siya nila Kapitan Gale Wolf. Narinig naman ni Kalbo ang sigaw ng dati nilang kasamahan, kaya agad niya itong sinabi sa kanilang kapitan. Sagot naman ni Kapitan Gale Wolf na hayaan lamang ito. Dagdag pa ng kapitan na, nananaginip lamang ito ng gising at iniisip pa rin ito na, tutulungan natin siya pagkatapos niya tayong iwanan at tumakas ng mag-isa. Pagkatapos noon ay agad na pinulot ng ating kuya ang dala niyang bag at sinabihan niya sila Kapitan Gale Wolf na pupunta pa siya sa mas malalim na lugar at kung sasama ba sila sa kanya o hanggang dito na lamang sila. Nagulat naman ang tatlong ito sa sinabi ng ating kuya, kaya napapikit ng mata ang kapitan habang nag-iisip ito. Nang nakapagdesisyon na ang kapitan ay agad niyang sinabi na ang pangkat nila ay pupunta at aalis ng magkasama. Napangiti naman si Kuya Ye-chan dahil sa sinabi ng kapitan at mukhang pamilya na rin ang turing nito sa kanya. Sa sumunod na pangyayari ay nakita natin na binibindahan ng babaeng kasamahan nila ang nasugatang braso ni Kalbo. Pagkatapos noon ay agad na nagpasalamat si Kapitan Gale Wolf sa ating kuya dahil dinala niya sila sa lugar na to.
Napalingon naman si Kuya Ye-chan sa kanila at pagkatapos ay tumalon siya pababa habang sinasabi na, wala lamang yun at dito muna sila dahil may gusto pa siyang subukan. Tanong naman ni Kapitan Gale Wolf kung pupunta pa sa mas malalim na lugar si Ye-chan, na agad namang sumang-ayon ng ating kuya. Saad naman ni Kalbo na, masyado nang delikado kung magpapatuloy pa sila. Sagot naman ni Kuya Ye-chan na maari na silang bumalik at siya na lang ang magpapatuloy dahil may kailangan pa siyang gawin. Pagkatapos noon ay naglakad na papalayo ang ating kuya habang sinasabi ng kapitan na mag-iingat siya. Saan kaya pupunta ang ating kuya at ano na naman kayang klaseng mga halimaw ang kanyang kahaharapin at ito ay abangan sa susunod na parte ng ating kwento. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like bilang pasasalamat sa aking effort sa paggawa ng ating kwento. Paalam na at magkikita tayong muli sa susunod na parte.